Everybody's covering up for each other. Yes. We cannot survive this. Binalangyan na natin yung taong bayan, niloko na natin, ninakawan na natin, na disgrasya na sila. Pagkatapos ngayon, parang, uy, di namin alam sinong gumawa niyan eh. Hanapin muna natin mga mukhang multo. Bye-bye. Ayun. Ma'am, paunang tanong po, kayo po ay kung matatandaan namin ay talagang kakilala niyo po si Pangulong Bongbong Marcos ng lubusan at may mga napanood po kaming video. Pwede po pakikwento sa amin kung saan po kayo nag-umpisang magkakilala? Hindi ko po siya kilalang lubusan. Okay. Alam ko lang, dahil hindi naman ganun kalaki yung agwat ng aming edad, ay kung saan sila nagpupunta, maaaring nandun din ako, no? So, pero hindi kami buddy-buddy, hindi kami palsy-walsy. Okay. But anyway, ito po na talagang medyo nasasangkot ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa napakalaking korupsyon sa Pilipinas. Sa tingin niyo po ba may credibility ito mga expose ni Congressman Saldico? Mahirap kasing paniwalaan na hindi kasali, hindi lamang si Presidente Marcos o kaya si Speaker Romualdez at iba pang mga congressman o maaaring iba pang senador, no? At yung mga taga-DPWH na hindi kasali yung pinaka nasa itaas. Yes. Dahil unang-una, bumoto tayo ng presidente at vice-presidente. Ang presidente, pag upo niya, meron siyang kabinete. Ang presidente hindi kumikilos na mag-isa. Yes. Kadalasan, yung hindi alam ng presidente, yung kabinete, yun ang nagre-reinforce, di ba? Opo. Sa kanya, binibigyan ng impormasyon, binibigyan ng payo, binibigyan ng advice. Kaya siya yung kabinete. Yun yung cabinet. Ngayon, hindi maaaring lumabas ang kahit anumang budget, kahit na piso, hindi pwede lumabas dyan kung hindi alam ng mga kinaukulang departamento. Yung nakikita natin, DPWH pa lang yan eh. Hindi pa natin nakikita Department of Finance. Diba? Hindi pa nakikita Department of Budget and Management, Department of Health, Education, etc. etc. Lahat yan sa ilalim ng Pangulo. Hindi sa ilalim ng Kongreso yan. Apo. Yan ay nasa ilalim ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Sa gusto niya at sa ayaw niya, baka naman hindi niya alam na talaga nasa ilalim niya, kaya sinabi niya, mahiya kayo. Sinong kayo ang mahihiya? Di ba? Yes po. Para mahiya, yung dapat tinutukoy niyang mahihiya, dapat siya mismo ang magsabi. O sino kayo ang dapat mahiya? Kasi parang sinabi mo, kayo dapat mahiya. Pero ako, hindi ako kasali Apo. Diba? May iba yung ganun di ba? Kaya, kailangan liwanagin natin. Huwag yung kasi pahapyaw-hapyaw, palampas-lampas, pasagi-sagi yung ating ginagawa Nagugulan yung tao Sa ginagawa nila ngayon, sinasabi ko na to yung epekto ng baha sa iba't ibang dako ng Pilipinas, yung mga walang pera sa ospital, yung mga walang pambayad sa anumang kapangangailangan, kalsadang bulok, tulay na nahuhulog, lahat yan. Sabihin natin, yung Ghost Project at iba pa. Kung susumatotalin mo yan, baka para tinamaan tayo ng lindol na 7.2 magnitude. Yes po. At gaano katagal aabutin mga recovery period? Diyan masakit ang loob ko Bakit? Wala na akong 30 taon pa para mag-recover yung ekonomiya ng ating bansa. Ang ginagawa nila, ginagahasa nila, tapos sasadsad na yan sa ilalim, below zero pa yan pupunta, aabutin yan. Diyan masakit ang loob ko dahil kawawa yung mga bata. Apo. Kawawa yung mga walang kamuwang-muwang. Opo. Kahit na yung mga ibang tao na bigyan ng isang katutak na ayuda, milyon-milyon ang kinalat nila nung eleksyon. Pero, sino magbabayad doon sa mga kotse na wala? Nagpatong-patong na lang, parang aluminum foil yung kotse. Opo. Sino magbabayad sa mga TV na pinag-ipunan nila? Binigay ng pera ng mga OFW sa mga kamag-anak nila, yung mga sari-sari store nila, yung mga tindahan nila, yung mga coffee shop nila, kung ano man. Naupos lahat yan. Yes. O ngayon, nagtuturoan ngayon, nagtatakipan. Stop it. Kasi everybody's covering up for each other. Yes. We cannot survive this, di ba? Apo. Ngayon, sasabihin nila, ikaw, pumunta ka ng Chile. Para huwag ka na makisawsaw dito. Hindi pwedeng ganyan Binalangyan na natin yung taong bayan, niloko na natin, ninakawan na natin, na disgrasya na sila, pagkatapos ngayon, parang, uy,
Di namin alam sinong gumawa niyan eh. Hanapin muna natin mga mukhang multo. Yes. Tama Hindi po. pwede yan. Yan, tama po kayo, Senator. Parang nawawala po talaga yung accountability, nagtuturuan. But Yeah, anyway, the institutions are blowing up. Yes. You know, we want to see the wheels of justice turn and turn quickly, not slowly. Apo. Because what are you waiting for? Another bagyo? Another hanggang nguso yung baha? Yung bang hinihintay pa natin, di ba? Apo. Kasi ang nangyayari tao si Saldico, si ganito, si ganyan, si DPW, wala lahat yan. Parang sarswela. Gusto nyo ba binibigay nyo sa tao isang sarswela? Ano to? Samantalang, yung mga nasa itaas, sasabihin natin, sinong may kasalanan? Si Speaker, si kusino. I tell you, the Speaker of the House or the Senate President will not be able to insert 5 pesos kung hindi aprobado ng Malacanang. Yun. Paano? Di ba? Kami, nandun din kami nun Apo. Nasa Senado din ako Apo. Wala kaming ganyanan. Hindi pwede. Dahil meron kaming pagtingin, meron kaming paggalang sa institusyon. Hindi kailangan kaibigan ko ang presidente. Hindi kailangan buddy-buddy ko presidente. Kahit sino pa ilagay mo sa Malacanang, ang respeto dapat nandun sa posisyon. Yes. Nandun sa Malacanang. Hindi kung sino man ang nakaupo dyan. Tama. Kaya yung kung sino man ang nakaupo dyan, kung ikaw na nagiging kahiya-hiya ng ating bayan, wag natin, kasi ang nangyari, hinahati natin yung tao Duterte ka ba o Marcos? O bakit? Ang dami dito. Hindi ako Ang dami dito, bumoto ng Marcos Duterte. Whether Duterte sila o Marcos sila, tandem yun magkasama yun, di ba? Yes po. O, iba nagsisisi, yung iba okay lang kasi kasali sila sa racket, okay lang. Yes. Walang problema. Individual opinions yan. Meron tayong saligang batas. Are we a democracy under a constitution? Or are we totally anarchy na talagang tawag mo dito? Or corruptocracy? Di ba? Ano ba tayo? Ngayon, kung tayo constitution ang ating batayan, ng ating sistema, ng pamamahala, ng ating pamahalaan, kung ano man ang mangyari sa Pangulo, merong pangalawang Pangulo. Hindi ginawa yung konstitusyon dahil si Sara Duterte ang vice-presidente. Hindi ginawa yung konstitusyon na yan dahil si Marcos magiging presidente. Hindi Correct. po yan Wala yan Walang pangalan yan, walang anino yan. So, itong ginagawa ng mga taong bayan, at wag natin bibilangin yung lamang nasa Luneta, nasa EDSA, kung saan-saan. Paano yun nasa ospital na nakapila doon, ilang araw na, ilang linggo na, hindi makapasok? Yes. Paano yung mga nasa bahay nila na hindi makabangon para pumunta sa ospital? Yung wala nang makain, kumakain sa garbage cans na pumupulot ng basura para kainin. Hindi sila kasama sa rally. Paano yung mga manggagawa na mawawalan ng sweldo sa isang araw kung sila nasa rally? Correct. Paano yan? Hindi nyo binibilang yan. Apo. Kaya kuminsan, ayoko nga magsalita. Sabi nila, pupunta ka ba sa rally? Bakit? Sabi ko, ilang taong kami nasa rally? 1983. 86 hanggang 86 yan. 3 taon nasa rally. Ito, 3 araw pa lang. Yes. Ano sasabihin nyo? Iba sa amin, namatay na. Iba sa amin, na-torture, nakulong. Yung ibang kasamahan natin, binaril mismo dyan sa Welcome Rotonda. O yung anak ni Princess Nebenso, si Fidel. Dyan, binaril mismo sa Welcome Rotonda. Pero 3 taon yan. Ano bang gusto natin mangyari? Yes. Kasi hindi tayo nagkakaisa Kung corruption, lawlessness, yung deceit, yung talagang kawalanghiyaan, yung kanya-kanyang self-preservation. Isipin mo, wala kang pambili ng baterya para sa motorsiklo mo o jeepney mo. Pagkatapos, makita mo, 400 milyon na lulustay sa casino. Correct. Ano ka? Anong sasagot mo sa kanila?